Halos pagbagsakan ako ng langit at lupa ng mga araw na yun. Paano ay nahuli ko sa mismong bahay namin ang asawa ko na si Dennis at ang kabit nito. Kilala ko ang babae niya, si Trish, classmate namin noong high school at ex ni Dennis. Nasasala sila. Doon sila nagbubulyakan. Hindi man sila nangimi na gawin ang kababuyan na iyon. Kahit alam nila na natutulog sa itaas ang anak ko. Mga hayop sila. Matapos kong mag-impake ay hindi na ako napigilan pa ni Dennis na umalis kasama ang anak namin na si Faye. Kahit maulan, ng gabing iyon ay nag-drive pa rin ako. Doon muna kami ng anak ko sa parents ko. Ayoko nang makasama pa si Dennis dahil talagang nandidiri ako sa kanya. Mami, saan tayo pupunta? Tanong ng 4 na taon na si Faye. Sa lolo at lola mo. Inaantok ka ba? Matulog ka muna. Tumango si Faye. Pinalipat ko siya sa likuran. Nang makatulog na ito, ay doon ko ibinuhos ang luha ko na kanina ko pa pinipigil dahil ayaw kong ipakita sa anak ko. Alam ko kasi na magtatanong siya at alam ko na hindi ko yun masasagot sa paraang mauunawaan niya. Nanlabo ang mga mata ko dahil sa luha. Dagdag pa ang dilim ng gabi at lakas ng ulan ay hindi ko na malayan na malinglin ang tinataha ko. Sumalpok ang kotse namin sa kasalubong nitong van. Nagpaikot-ikot ang kotse. Sabay sabog ng bubog sa harapan namin. Nauntog ang noo ko sa manibela at nawalan ako ng malay. Makalipas ang 3 buwan ay nakalabas na ako ng hospital. Mabuti na lang at himalang walang nangyari kay Faye, kundi ang bali nito sa braso na matagal nang gumaling. Ako talaga ang labis na napuruhan sa aksidenteng iyon. Natalsikan ng bubog ang 2 kong mata, kaya malabo na ang paningin ko. Welcome home, Riza. Ani Dennis, habang nakaalalay siya sa akin papasok sa aming bahay. Second chance, iyon ang binigay ko kay Dennis. Habang nasa hospital kasi ako, ay nangako siya na magbabago na siya. Sinabi niya na hindi na siya makikipagkita kay Trish. Napatunayan ko naman iyon dahil kahit kailan ay hindi siya umalis sa tabi ko habang nasa hospital ako. Oo nga pala, Riza. Natatandaan mo ba yung collection ko ng manika sa bahay namin? Dinala ko na siya dito. Inilagay ko lahat doon sa bakanting room, sa tabi ng room ni Faye. Okay lang ba sa'yo? Tumango ako. Walang problema. Para naman, iyon na lang ang pagkakabalahan mo kesa sa ibang bagay. Aminin ko, napatawad ko na siya. Pero minsan, may sundot pa rin ako ng pagdududa sa kanya. Niyakap ako ni Dennis. Promise ko sa'yo, hindi na ako gagawa ng kalukuhan. Bago pa man kami magkakilala ni Dennis, ay may koleksyon na siyang mga manika. Simula sa maliliit hanggang sa malalaki. Weird para sa isang lalaki, pero iyon na talaga ang nagustuhan niyang kolektahin. Nang araw na iyon ay nasa trabaho ang asawa ko. Ako naman ay medyo naiinip sa pagkakahiga sa silid namin. Kaya naman bumangon na ako kahit malabo pa ang aking mata. Nakakaaninag naman ako pero hindi ganong kalinaw. Parang may mga ulap at buhangin sa aking paningin. Paglabas ko ng silid ay tinawag ako
ni Faye. Nakita ko siya na lumabas doon sa kwarto kung saan naroon ang collection ni Dennis. Faye, bakit ka pumasok doon? Baka masira mo ang manika ni Daddy. Naglalaro lang po ako, Mami. Bakit may manika si Daddy? 'Di ba? Para lang sa mga babae yun. Collection kasi iyon ni Daddy. Kapag stress siya or pagod sa work, isa yan sa nag-aalis ng pagod niya. Kaya huwag kang mangingaalam at baka may masira ka sa mga manika niya. Careful naman ako, Mami. Saka, ang ganda po ng isang manika doon. Gumagalaw. Tapos, nagsasalita po. Natigilan akong bigla at napatingin sa pinanggagalingang silid ni Faye. Hindi ko mawari, pero bakit may kilabot akong naramdaman? Pagdating ng asawa ko mula sa trabaho nito, ay tinanong ko siya kung may manika ba siyang gumagalaw at nagsasalita. Pero ang sabi niya ay wala. Hindi daw ganoong uri ng manika ang kinukulikta niya. Kaya naman, nagtataka pa rin ako sa sinabi ni Faye kanina. Isang gabi, naalimpungatan na lang ako na wala na sa tabi ang asawa ko. Kahit malabo ang aking paningin ay tumayo pa rin ako para hanapin siya. Nang mapatapat ako sa nakasaradong pinto ng silid ng mga manika, ay may naulinigan akong nag-uusap sa loob na iyon. Isang lalaki at isang babae. Nang katukin ko ay tumigil ang mga boses at bumukas ang pinto. Lumabas mula doon si Dennis. Bakit gising ka? Tanong niya. Nawala ka kasi sa tabi ko. Ikaw, bakit gising ka na agad? May kausap ka ba sa loob? Nagdududa akong tanong. Wala. Tiningnan ko siya nang may pagdududa. Bakit ka naman ganyan makatingin sa akin? Nagdududa ka ba? Halika sa loob para makita mo na puro manika ang nasa loob at wala akong kausap. Nakbayan ako ni Dennis. Binuksan niya ang ilaw sa silid na iyon. Pilit kong inaaninag ang buong kwarto gamit ang malabo kong paningin. Tama nga siya. Walang tao roon. Puro mga manika lang. Marahil ay guni-guni ko lamang ang narinig kong boses ng babae. Isang hapon, nagulat na lamang ako nang umiiyak na lumapit sa akin si Faye. Ipinakita niya sa akin ang pasa sa braso niya at mga kalmot sa kanyang pisngi. Anong nangyari sa iyo, anak? Nadapa ka ba? Nag-alala kong tanong. Yung manika po, Mami. Bad po siya. Siya po ang may gawa nito sa akin. Faye, hindi magagawa sa iyo yan ng manika. Hindi sila gumagalaw. Sabi ko, bilang bata siya, alam ko na malawak ang kanyang imahinasyon. Kaya niya iyon nasabi. Yung manika po talaga, Mami. I hate her. Bad siya. Bad. Niyakap ko na lang ang anak ko para kumalma. Bagaman at hindi ako naniniwala sa kanya, ay may parte ng otak ko na nagsasabing may mali nga sa mga manika ni Dennis. Dahil sa curiosity ay pumasok ako sa silid ng mga manika ni Dennis. Inaaninag ko ang bawat isa sa mga manikang naroroon, mula sa maliliit hanggang sa kasinlaki ng tunay na tao. Wala namang kakaiba sa mga iyon, pero isang manika ang tumawag ng aking pansin. Iyong manika na kasing laki ng tao na nakatayo sa pinaksulok. Parang totoong tao na dahil sa hubog ng katawan nito, kapansin-pansin din ang suot nito na kulay pula. Saan mo nabili yung manika na may damit na red? Tanong ko kay Dennis nang nakahiga na kami para matulog. Regalo sa akin ni Bert.
yung kaibigan ko na galing Paris? Wala naman. Parang ang mahal kasi nun. Parang totoong tao siya eh. Kilala mo ba si Bert? Di ba? Mayaman ang isang yun. Ang mabuti pa ay matulog na tayo. Isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa akin ng gabing iyon. Malinaw na daw ang aking paningin at naruroon daw ako sa silid ng mga manika. Paalis na sana ako nang makita ko sa gilid ng aking mata na gumagalaw ang manika na si Luna. Sigurado ako. Nakita kong pumihit ang ulo niya. Pagtingin ko sa kanya ay wala na siya sa kinatatayuan niya. Bagkus ay nasa harapan ko na siya at walang emosyon na tila nakatingin sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko may hindi magandang nangyayari. Pinakiramdaman ko si Luna. Pinagpapawisan ako habang nakatingin ako sa kanya. At ganoon na lang ang takot ko nang bigla itong sumigaw ng sobrang lakas. Kasabay iyon ang pagbago ng mukha. Naging isa siyang pangit at nakakatakot na manika. Simula na magkaroon ako ng ganoong panaginip ay nagkaroon ako ng takot sa manika. Kaya naman, ganoon na lang ang pag-iwas ko sa silid ng mga manika ni Dennis. Isang tanghali, magluluto na sana ako sa kusina nang magulat ako dahil naroon ang manikang si Luna. Nakatayo siya sa tabi ko. Sa takot na nabuo sa aking dibdib ay nagtatakbo ako pabalik ng kwarto. Muntikan pa nga akong nadapa dahil malabo pa rin ang aking paningin. Agad kong tinawagan ang aking asawa at sinabi ang nangyari. Ano bang sinasabi mong naglalakad si Luna at pumunta ng kusina? Nagtatakong tanong ni Dennis sa akin. Totoo ang sinabi ko. Ako lang ang tao dito. Wala si Faye at nasa lolo at lola niya. Totoo nga ang sinasabi ng anak mo na may buhay si Luna. Risa, kumalma ka. Kinakabahan ako sa sinasabi mo. Dennis, itapon na natin si Luna. Natatakot na ako sa kanya. Pero, isa siya sa mga koleksyon ko. Mamamatay ako sa takot sa kanya. Naiiyak na sigaw ko. Okay, sige. Kumalma ka muna. Uuwi na ako dyan. Hintayin mo ako. Bilisan mo. Pagkatapos ng tawag na iyon, ay hindi mapakali. Napalakad-lakad ako sa kwarto namin habang ginangat-ngat ang kuko sa aking daliri. Ganoon kasi ako kapag natatakot ng sobra. Napapapitlag ako nang makarinig ako ng nabasag na kung ano sa may salas. Natigilan ako at nakiramdam. Dennis, ikaw na ba yan? Wala akong nakuhang sagot, ngunit mayabag ng paa akong naririnig. Palapit ito ng palapit at tumigil sa tapat ng pinto ng kwartong kinaroroonan ko. Hindi ko na tuloy malaman kung dapat ba akong matakot o ano. Imposible kasing si Dennis na iyon dahil aabutan ng 1 oras ang biyahe nito mula sa opisina bago ito makarating dito sa bahay. Isang paraan lang ang naisip ko. Tinakbo ko ang pintuan para ilak iyon. Pero hahawakan ko pa lang sana ang doorknob nang biglang bumukas iyon dahilan para mahampas ako ng pinto sa aking ulo. Nahihilo ako na natumba ng patihaya. Kahit nahihilo at malabo ang aking paningin, ay meron akong nakita na pares ng paa na naglalakad palapit sa akin. Sinikap kong iangat ang aking ulo at ganun na lang ang hilakbot ko nang makita ko si Luna na naglalakad. Malakas akong napasigaw, sabay gapang. Tumayo ako at muling natumba. Paglikon ko sa aking likuran ay naroon pa rin si Luna. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ka totoo, manika ka lang.
Nang imulat ko ang aking mga mata ay tila himala na nawala ang panlalabo niyon. Unti-unting luminaw ang aking paningin hanggang sa bumalik iyon sa normal. Nang makita ko si Lona ay nanlaki ang aking mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Trish, bulalas ko. Agad din namang rumehistro ang gulat sa mukha ni Trish. Okay na ang paningin mo? Doon na ako parang pinukpok ng katotohanan. Doon ko na na-realize lahat ng pangyayari. Iyong sinasabi ni Faye na manikang nananakit sa kanya. Iyong madalas na pagkawala ni Dennis sa gitna ng gabi, tapos matatagpuan ko ito sa silid ng mga manika. Ibig sabihin ay itinira ni Dennis sa bahay nila si Trish at pinapanggap na manika nang sa gayon ay hindi niya ito pagdududahan. Sinamantala ng dalawa ang problema niya sa paningin para makapagtaksil sa kanya. Mga hayop kayo! Galit na sigaw ko. Siguro nga ay wala na kaming lusot ni Dennis. Oo, nagpanggap akong manika para magkasama kami ng asawa mo, Risa. Ano, masaya ka na? Nagmamalaki pa nitong sabi. Naningkit ang kanyang mga mata. Hayop ka, pati anak ko, sinasaktan mo. Dahil naiirita ako sa kanya, lagi siyang nasa kwarto ng mga manika. Siyempre, kapag naroon ang batang yun, dapat ay hindi ako gumagalaw. Kaya para hindi na siya pumunta doon, tinatakot at sinasaktan ko siya. Hayop ka, patakbong sinugod ko si Trish. Akmang sasabunutan ko na sana siya nang may maramdaman akong patalim na bumaon sa aking tiyan. Ang bala ko lang naman ay takutin ka. Pero dahil alam mo na ang totoo, papatayin na lang kita. Napahawak ako sa balikat ni Trish hanggang sa dumaos-dos ako at dugo ang bumagsak sa sahig. Yumukod si Trish para undayan pa ako ng saksak, pero nakaiwas ako. Gumulong ako palayo sa kanya hanggang sa tumama ang likod ko sa paanan ng kama. Hindi ka makakatakas pa, Risa. Mamamatay ka na para naman maging malaya na kami ni Dennis. Hindi ka naman niya kasi mahal. Ako ang mahal niya. Nang makita ko na papalapit na siya sa akin, ay may isang bagay akong kinuha sa ilalim ng kama. Iyong insect spray. Nang muli siyang yumukod, ay inispray ko iyon sa mukha ni Trish. Malakas siyang napasigaw at nabitawan niya ang kutsilyo nang hawakan nito ang sariling mukha. Sinamantala ko ang pagkakataon na yun, kinuha ko ang kutsilyo at itinapon iyon sa malayo. Hinila ko sa buhok si Trish at buong galit na hinampas ang ulo niya sa sahig ng ilang beses hanggang sa mawalan siya ng ulirat. Tumawag ako ng pulis at pinahuli si Trish. Nang araw din niyon ay umalis ako ng bahay namin ni Dennis at doon na tumira sa mga magulang ko. Nagsampa ako ng kaso laban ka na Trish at umusad na iyon sa ngayon. Alam ko mananalo ako sa kaso. Malakas kasi ang ebidensya ko na pagtataksil nila sa akin.